Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa 17 linggo sa karaniwang panahon. Pamumunuan ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Ronnie Crisostomo, SVD, Rector ng Shrine. Tumayo ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Maligayang pagdalo, mga kapatid, sa ating pagdiriwang sa araw ng Panginoon, na muli tayong tinitipon bilang kanyang bayan para magtamasa ng kanyang pagpapala. Buksan natin ang ating puso't isipan sa mga aral, sa mga kaloob niya sa atin. At patuloy din nating ipagdasal ang ating mundo na nahaharap pa rin nitong pandemya, lalong-lalo na yung pagkalat na naman ng mas matinding variant nitong COVID-19 dito sa ating bansa. Manalangin tayo at magmakaawa sa ating Diyos na maawain para sa ating mundo, para sa ating bansa. Sa linggong ito, dahil nalalapit na yung fiesta ni San Joaquin at Ana, ay tinagurian din, tinatag din na linggo para sa mga lolo at lola, mga nakakatanda. Alam natin sa ating karanasan ang halaga ng mga lolo at lola sa buhay natin, sa buhay pananampalataya, sa kultura, kabutihang asal, ang dami nating matututunan at bahagi sila mahalaga sa ating buhay. Kaya panalangin natin ang lahat ng mga lolo, lola, na naway pagpalain sila ng Panginoon at magampanan pa rin nila ang kanilang misyon bilang kasama, haligi ng buhay natin bilang sambayanan, bilang pamayanan, bilang mga Kristiyano. Upang tayo magiging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, hilingin natin sa ating Diyos ang kanyang awa at pagpapatawad. Sabay-sabay nating dasalin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi maging banal ang sino mang sayo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, isang lalaking taga-Baal Selisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo iyan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Iniutos niya uli, "Ihain ninyo iyan sa mga tao, sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa." At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog, ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang,
Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pinagagain mo ng tunay kaming lahat, O may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat, hindi nagkukulang. Anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinagagain mo ng tunay kaming lahat, O may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinagagain mo ng tunay kaming lahat, O may kapal. Pinagagain mo ng tunay kaming lahat, O may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan, iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia. Wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na pong halagang 200 denaryo tinapay ang bilhin ay hindi sasapat para sa makakain man tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang maging hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, at gayon din mga kapatid na kasama natin sa pagsamba na nasa ibang dako ng mundo. A blessed day, blessed evening to everyone. Isa sa mga ginawa ni Jesus sa kanyang ministeryo na naaalala, higit naaalala ng mga sinaunang Kristiyano ay ang pagpapakain niya ng marami sa gitna ng mga malapit sa lawa ng Galilea. At makikita natin yung halaga nito dahil ito'y isinalaysay ng mga 4 na ebanghelista. Kaya makikita natin na this must be an important episode in the life of Jesus. Kasi lahat yung mga binabasa natin, minsan may mga ginawa ni Jesus na hindi mo makikita, mababasa kay Mateo o kay Juan, na kay San Lucas lamang, kay San Marcos. Pero itong pagpapakain ni Jesus
ng maraming tao ay makikita natin sa 4 na ebanghelista. At ang laman nito, the content of this story, ay napakayaman. Dito sa salaysay ni San Juan, makikita natin na hindi niya tinawag itong milagro. He did not call it miracle, but a sign. Ano ba sign sa Tagalog? Palatandaan o pangitain. Instead of calling it miracle, it is a sign. Kasi ang nais ipahiwatig ni Jesus at sa pagtawag ni Juan Evangelista na ito'y isang sign ay upang tawagin tayo at para hindi manatili doon sa nangyari lamang, kundi tuklasin na ang mas malalim pang kahulugan nito, lalong-lalo na sa ating pananampalataya. It is to discover a deeper meaning of the event from the perspective of faith. Sa salaysay na ito, ang sentro ay si Jesus. No? Obvious. Walang humingi sa kanya na pumasok siya at gumawa ng kababalaghan. Kagaya ng mga ibang pagkakataon sa pagpapagaling, halimbawa, minsan hinihila nila para gumawa nito. Pero dito, si Jesus mismo. It was His own initiative. Dahil nakita niya mismo ang gutom ng mga tao at ang kanyang mungkahi na pakainin sila. Nakakaantig na makita na si Jesus ay hindi lamang ang kanyang interest ay yung pakainin ang mga tao sa pamamagitan ng mabuting balita. It was not only his concern. Many times we think of Jesus as catering to our spiritual needs, but here we see how Jesus was also concerned with the hunger, the physical hunger of His people. Ngayon ng question is how to feed such crowd in the midst of the fields. Walang makitang solusyon ng mga alagad ni Jesus. Si Felipe, sabi niya na kahit ilang denaryong mayroon sila, ay imposibleng makabili ito para maging sapat na ipakain sa kanila. Si Andres naman, na pwede siguro kung na magbahagi kung anong mayroon. Kaya lang, ang mayroon lang at handang magbahagi ay ang batang lalaki. Magbahagi ng 5 tinapay at 2 isda. Pero ano ito? Sabi nga, para sa napakaraming tao. Pero kay Jesus, itong dala ng bata ay sapat na. This is enough, sufficient. Yung batang lalaki na hindi man kinilala, walang, ay ginawang dahil sa kanya, naging posible ang imposible. His willingness to share everything He has is the way to feed the people. And Jesus did the rest.
It was only the willingness of someone multiplied by the grace of Jesus that made possible the feeding of the crowd. Kinuha ni Jesus ang tinapay mula sa bata, nagpasalamat sa Diyos, at ibinahagi ito. Napakagandang eksena, no? Kung ikaw pa ay pintor, if we imagine, the scene is beautiful and touching, fascinating. Nakaupo yung mga tao doon sa mga damuhan, no? Isang araw ng spring, yung kainan ay hindi isang bangkete ng mga mayayaman, kundi ito'y simpleng pagkain ng mga taong nakatira doon sa malapit sa lawa ng Galilea. Simpleng tinapay at inihaw na isda. Ito'y isang pagbabahaginan, pagkain ng mga magkakapatid na ihinanda ni Jesus. Salamat sa kabutihan ng isang bata. At lahat ay nakibahagi nito. Itong bahaginan, pagbabahaginan ng sa hapagkainan ay napakagandang simbolo, lalong-lalo na para sa sinaunang Kristiyano, kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging simbahan, pamayanan ni Jesus, na ito'y binubuo sa pamamagitan at ito'y ang pakay ni Jesus na buuin ang bagong pamilya, ang bagong uri ng ugnayan. This reminds us also of the Eucharistic meal, that the Eucharistic celebration that we celebrate every Sunday in order to feed us with His Spirit, the living bread from heaven, the living bread that came down from God. Pero napakaganda rin na huwag kalimutan itong ginawa nitong bata. Kung mayroong gutom sa mundo, sabi nga nila, it is not for the lack of resources or food, but actually the lack of solidarity. There is a bread for all, but lacks the generosity to share. Sabi nga ng isang may akda, author, it's unfortunate that our world, that we have left into the hands of the inhuman economic power, the administration of the world, which revolves around profit instead of the well-being of people. It is truly unfortunate, he said. Many die of hunger, not because there is lack of resources, but because of our irrational egoism.
Kamakailan lang, may napanood ako na vlog. Isang Pinay, na pangasawa niya ay isang American. Ito yung sabi nila sa yung dumpster diving. Siya yung ibinibideo na yung pagkakalkal niya doon sa basura doon. Nakakatuwa, sabi niya, kasi yung ang daming itinatapon na pagkain, fruits, name it, ang dami. Sabi niya, yung iniuwi niya, na binabahagi niya rin sa iba. Sabi, ito ba yung naghihirap? I mean, lalong-lalo na yung mga supermarket na mga tindahan na itapon na lang instead of giving it to those who are needy. No? It's just unfortunate. No? There are resources. The question is the heart that does not practice solidarity. On the other hand, salamat sa Diyos din sa karanasan natin. Halimbawa dito sa Shrine, mayroon tayong maliit na grupo ng ating social services. Iilan lang sila, no? Mga matatanda na, actually mga seniors na. But because of this willingness to help, they have become instruments also to help those who are needy in the community. At salamat din sa mga simpleng, minsan lalapit, Father, ito, minsan 200, 1,500 para po sa ating social services. O kahit nga yung mga kababayan din natin sa abroad, minsan magme-message, Father, magbibigay po ako ng 5,000 pero ibigay niyo yung 2,000 sa halimbawa sa ating community pantry or yung ating social services na tumutulong sa ating mga. So these small, but when they are put together, and thanks be to God, we continue to help the most needy in our community. Kaya tama itong aral ni Jesus ngayon. He can multiply the small things that we have if there is willingness and generosity to share. Sana'y matuto tayong higit pa na hindi lamang iisipin ang ating sarili, kundi lalong-lalo na yung mga higit na nangangailangan. And we know that Jesus can multiply what we have. Amen. Magsitayo po. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo sa Diyos Ama upang tulad ni Jesus, maging bukas palad at mapagmalasakit tayo sa mga kapatid nating nangangailangan at may mabigat na pasanin sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pagkalooban mo, Diyos Ama, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono ng mabuting kalusugan at karunungan upang masigasig nilang matulungan ang mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pagpalain mo, Diyos Ama, ang mga kasapi ng Mission Society of the Philippines sa kanilang pagpupunyagi na maibahagi ang magandang balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gawin mong kasangkapan ng iyong awa at malasakit kaming lahat na narito ngayon, Diyos Ama, nang sa gayoy maipalaganap mo ang iyong kaharian dito sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa banal mong awa, marapatin mo ang mga namayapa naming mga kapatid ay mamalas ang iyong liwanag ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga lolo at lola, naway patuloy silang biyayaan ng Panginoon ng lakas ng pangangatawan, liwanag ng kaisipan at tibay ng kalooban. Patuloy nawa silang makaranas ng pagkalinga at pagmamahal sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan, atin pong ipanalangin ang ating iba pang kailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. ang aming panalangin. At sa panalangin ito, ating babasbasan, ipanalangin ang mga lolo at lola natin. Ating ngayon ipanalangin sila. Ama naming mapagmahal, bukal ng buhay at lahat ng biyaya, buong pagkalinga mong kaming itinataguyod sa bawat yugto ng aming buhay. At binibigyan mo ito ng kaganapan kay Jesus na iyong anak at aming kapatid. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo sa aming mga lolo at lola at mga nakakatanda upang maging aming gabay sa pagbabahagi nila ng kanilang mayamang karanasan at karunungang mata mo sa pagdaraan ng mga taon. Pinasasalamatan ka namin sa kanilang patotoo ng iyong pananatili at pagkalinga sa bawat kaganapan at pagbabago sa aming buhay. Basbasan mo sila ng tuwa at kapanatagan, ng kasiyahan sa mga bunga ng kanilang pagpapagal at ng tapat na pagmamahal ng kanilang pamilya. Patatagin mo sila sa pagtitiwala sa iyong mapagpagaling na awa sa harap ng mga pagkakamali at kasalanan ng panahong nagdaan. Maging maligaya nawa sila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ipag-adya mo sila sa lahat ng panganib at kasamahan na mapagkukubli sa walang hanggang kapayapaan at galak sa iyong kaharian. Pagkalooban mo sila ng tiyaga at katatagan na pasanin ng krus ng sakit at kahinaan ng katawan. Tulungan mo silang tignan ang kanilang mga hirap at pagtitiis bilang pakikiisa sa misteryo paskwal ni Kristo. Ipagkaloob mo sa aming kanilang mga mag-anak at mga kaibigan ang matatag na paninindigan at pananalig sa halaga at karangalan ng tao na nilikha ng iyong larawan at tinubos ng sakripisyo ng iyong anak sa krus. Makatulong nawa ito na lagi namin silang alalayan, igalang at mahalin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idatun miken ka, Apo, sagsagot mi nga nanumo, pagyaman miken ka, managparapor nga Ama, awatem ida, daytoy tinapay pasantuem kumam, ket daytoy arak nga itaidaton miken ka, ket sapay la kuma tamay kariday ti padayan, apang supapak mi kinadungom o Ama. Idatun miken ka, Apo, ragragsak mi nga anak mo, pagyaman miken ka, managparapor nga Ama, awatem ida, daytoy tinapay pasantuem kumam, ket daytoy arak nga itaidaton miken ka, ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya, apang supapak mi kinadungom o Ama. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain, ang ating mga panalangin ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo ring nagmula, at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana, upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan, at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan, at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay naming araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, pustos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga nasa intensyon ng misang ito, mga lolo at lola pumanaw na, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, mga apostol, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galak tayo ngayong manalangin sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng panalangin itinuro ni Hesu Kristo. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat, paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakihintay po ang mga ushers upang magabayan kayo. Mag-alkohol din po bago tanggapin ang katawan ni Kristo. Salamat po. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Dawat
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Reynademets. Ipanalangin mo kami. So muli, palaala sa atin na mag-ingat tayo, lalong-lalo na sa ito na namang variant, Delta variant na mayroon na sa bansa natin. Mag-ingat tayo, mag-cooperate tayo sa gawain pagproteksyon sa ating sarili at sa ating pamilya at pamayanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ang inyong mga mahal sa buhay, gayon din ang inyong gawain araw-araw ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ng kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nalasbang napili
pintas ka, imnas mo't awan pumada, ren at langit kendaga. Tuyanak mo paaklulu, tasaranay tiited mo, tasikati pagkamangang, ken sikat pakatayan. Tuyanak mo paaklulu, tasaranay tiited mo, tasikati pagkamangang, ken sikat pakatayan.